Dati na pong may naganap na mga insidente ng nakawan at karahasan sa loob ng ilang mall. Matapos ang insidente sa Mega Mall kagabi, di maiwasang mangamba na naman ang ilan nating kababayan. Nakatutok si Trisha Zafra. Paboritong pasyalan ng mga Pilipino ang mga mall, kaya ang ilan sa ating mga kababayan nangamba kasunod ng panloloob sa dalawang jewelry stand sa SM Mega Mall kagabi. Siyempre, nakakatakot yun, di ba? Kahit naman sino i-step up nila yung security nila, especially nangyari yun ng weekends so maraming tao. Minsan kasi chine-check lang nila pero yung pag-check hindi talaga maayos. Minsan kapag siguro pagod na rin lang yung mga pulis o yung mga guards, so minsan tinuturok lang yung stick and then wala na, okay na. Walang oras na hindi matao ang mall, lalo na kung may sale at events. Para mapawi ang pangamba ng ilang mamimili, imumungkahi raw ng Eastern Police District na bukod sa itinalagang security group sa loob ng malls, ay makapag-deploy rin sila ng mga tauhan para dagdag seguridad. Lalo't hindi ito ang unang insidente ng karahasan at nakawan sa loob ng mall. October 2009, ninakawan ng tindahan ng relo sa Greenbelt 5 ng mga suspect na naka-bomb squad uniform. Nakabarilan nila ang ilang pulis. Isa sa mga suspect ang patay. November 2010, 4 na miyembro ng Martilyo Gang ang umatake sa isang tindahan ng alahas sa SM Bikutan. Nakasupot ang ginamit nilang martilyo na binili raw mismo sa loob ng mall. Nagpasabog ng granada ang mga suspect habang patakas. Isang sibilyan ang sugatan. Isinantabi naman ng Mandaluyong Police ang posibilidad na iisang grupo lang ang umatake kagabi at ang mga nang hold up sa mga nag-deliver ng pera sa isang money changer sa Robinson's Galleria noong isang taon. Payo ngayon ang pulisya sa mall operators. I-upgrade ang kanilang security facilities gaya ng paglalagay ng mga dagdag na metal detectors para maiwasan ang katulad na insidente kagabi. Trisha Zafra, nakatutok, 24 oras.